Sa kasaysayan ng agham, may mga eksperimento na lumampas sa moralidad, mga pagsubok na hindi lamang delikado, kundi labag din sa karapatang pantao. Isipin mo ang mga siyentipikong nakasuot ng lab coat, hindi para magpagaling, kundi para magdulot ng sakit at pagdurusa sa ngalan ng siyensya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinaka-controversial at ipinagbabawal na human experiments na hindi mo pa naririnig. Noong 1971, nagsagawa ako ng isang eksperimento sa Stanford University na yumanig sa mundo ng psikolohiya. Ang layunin, upang maunawaan kung paano nakakaapekto ang kapangyarihan at awtoridad sa pag-ugali ng tao. Nagtayo kami ng isang peking bilangguan sa basement ng Stanford Psychology Department at random naming hinati ang mga volunteer bilang guwardiya at bilanggo. Binigyan namin ng uniforme ang mga guwardiya, salamin na nagtatago ng kanilang mga mata at mga baton, habang ang mga bilanggo ay nakasuot ng damit na pang-hospital at may kadena sa kanilang mga paa. Sa una, parang isang laro lamang ito. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga guwardiya ay naging mapangabuso, nagbibigay ng mga hindi makatwirang utos at parusa sa mga bilanggo. Ang mga bilanggo naman ay naging masunurin, nalulumbay, at nawawalan ng pag-asa. Isang bilanggo ang nagkaroon ng matinding emotional breakdown, makalipas lamang ang 36 na oras. Ang iba ay nagpakita ng mga sintomas ng trauma at stress. Ang eksperimento, na dapat ay tatagal ng 2 linggo, ay kinailangang ihinto makalipas lamang ang 6 na araw dahil sa nakabahalang epekto nito sa mga kalahok. Ang Stanford Prison Experiment ay nagpapakita kung gaano kadali para sa mga ordinaryong tao na magpakita ng kalupitan at kung paano nakakaapekto ang sitwasyon sa ating pag-uugali. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano natin kayang gawing normal ang hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Ang aking karanasan sa Stanford Prison Experiment ay nagbukas ng aking mga mata sa katotohanan na ang kasamaan ay hindi lamang nananahan sa ilang masasamang tao, kundi ito ay nasa loob nating lahat, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang lumabas. Ang tanong ay, ano ang gagawin natin upang maiwasan ang ganitong uri ng pang-aabuso ng kapangyarihan sa hinaharap? Isipin mo ang isang mundo kung saan ang iyong isip ay hindi na iyo, kung saan ang iyong mga iniisip, damdamin, at kilos ay kontrolado ng iba. Ito ang layunin ng MK Ultra, isang lihim na programa ng CIA na isinagawa mula 1953 hanggang 1973. Sa ilalim ng programang ito, libu-libong tao ang hindi nila alam na naging subject ng mga eksperimento na gumagamit ng mga drogang psychotropic, tulad ng LSD, hypnosis at torture upang manipulahin ang kanilang isipan. Ang mga biktima ng MK Ultra ay mula sa lahat ng antas ng lipunan, kabilang ang mga estudyante, sundalo, at mga pasyente sa mga mental hospital. Marami sa kanila ang hindi kailanman nalaman na sila ay naging bahagi ng mga eksperimentong ito, at ang ilan ay nakaranas ng pangmatagalang psychological trauma. Ang layunin ng MK Ultra ay lumikha ng mind control techniques na magagamit sa espionage at interrogation. Ang CIA ay umaasa na makakalikha sila ng mga ahente na kayang mag-implant ng mga maling alaala, kontrolin ang kanilang mga emosyon, at kahit na patayin ng hindi nila namamalayan. Ang MK Ultra ay isa sa mga pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ito ay isang halimbawa ng kung gaano kalayo ang kayang gawin ng gobyerno upang makamit ang kanilang mga layunin, kahit na ito ay nangangahulugan ng paglabag sa mga karapatang pantao ng kanilang sariling mga mamamayan. Ang katotohanan tungkol sa MK Ultra ay nagsimulang lumabas noong 1970s, nang ang isang dating ahente ng CIA ay nagbunyag ng mga detalye ng programa sa publiko. Ang mga pagdinig sa Senado at mga investigasyon ay nagsiwalat ng lawak ng mga krimen na ginawa sa ilalim ng MK Ultra, ngunit marami pa ring detalye ang nananatiling nakatago. Ang MK Ultra ay isang babala sa atin na ang paghahangad ng kapangyarihan at kontrol ay maaring humantong sa mga kakilakilabot na krimen.
Ito ay isang paalala na dapat nating bantayan ang ating mga gobyerno at labanan ang anumang pagtatangka na kontrolin ang ating mga isipan at katawan. Chapter 3, Unit 731, Ang Bangungot sa Manchuria. Sa gitna ng kaguluhan ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang lihim na unit ng militar ng Hapon ang nagsagawa ng mga karumal-dumal na krimen laban sa sangkatauhan sa ngalan ng siyentipikong pag-unlad. Ang Unit 731, na nakabase sa Manchuria, ay isang pasilidad para sa biological at chemical warfare research na gumagamit ng mga buhay na tao bilang kanilang mga test subjects. Libo-libong kalalakihan, kababaihan at bata, karamihan ay mga Tsino at Soviet, ang dinukot at ikinulong sa Unit 731, kung saan sila ay sumailalim sa mga hindi maisip na kalupitan. Ang mga bilanggo ay tinurukan ng mga nakamamatay na sakit, pinilit na manatili sa nagyayelong temperatura, at sumailalim sa mga vivisection ng walang anesthesia. Ang mga organo ay tinanggal, ang mga limbs ay pinutol, at ang mga sugat ay nahawaan ng gangrene, at iba pang mga sakit upang pag-aralan ang mga epekto nito. Ang Unit 731 ay responsible din sa pagkalat ng sakit sa mga civilian na populasyon sa pamamagitan ng pag-drop ng mga bomba na puno ng plague at iba pang mga pathogens sa mga lungsod ng Tsino. Ang mga krimen ng Unit 731 ay nagpapakita ng pinakamadilim na aspeto ng kalikasan ng tao, kung saan ang agham ay pinilipit at ginamit upang bigyang katwiran ng pagpapahirap at pagpatay ng lahi. Matapos ang digmaan, marami sa mga doktor at opisyal na responsable sa mga kalupitan ng Unit 731 ay hindi kailanman nahatulan ng kanilang mga krimen. Ang ilan ay binigyan pa ng immunity ng Estados Unidos kapalit ng kanilang data sa biological warfare. Ang katotohanan tungkol sa Unit 731 ay isang paalala sa atin ng kahalagahan ng etika sa agam at ang papangangailangang managot ang mga responsable sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Chapter 4, The Milgram Experiment, ang kapangyarihan ng awtoridad. Paano kung may magsabi sa iyong saktan ang isang estranghero? Magagawa mo ba ito? Ito ang tanong na sinubukang sagutin ni Stanley Milgram sa kanyang controversial na eksperimento noong 1961. Sa eksperimento ni Milgram, ang mga kalahok ay inutusan ng isang autoridad figure na magbigay ng mga electric shock sa isang learner sa tuwing mali ang sagot nito sa isang memory test. Ang mga shocks ay peke, at ang learner ay isang aktor, ngunit hindi ito alam ng mga kalahok. Ang mga resulta ay nakakagulat. Sa kabila ng pagsigaw ng learner sa sakit at pagmamakaawa na itigil ang eksperimento, karamihan sa mga kalahok ay nagpatuloy sa pagbibigay ng shocks hanggang sa pinakamaas na boltahe dahil lamang sa inutusan sila ng autoridad figure. Ang Milgram experiment ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluwensya ng autoridad sa ating pag-uugali. Ito ay nagmumungkahi na tayo ay may likas na pagsunod sa mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan, kahit na ang kanilang mga utos ay sumasalungat sa ating sariling moralidad. Ang eksperimento ni Milgram ay nagdulot ng malawakang debate tungkol sa etika ng pananaliksik sa tao. Marami ang nangatuwiran na ang eksperimento ay hindi ethical dahil ito ay naging sanhi ng matinding stress sa mga kalahok. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Milgram ang kanyang trabaho na nagsasabi na ito ay nagbigay ng mahalagang insight sa kalikasan ng tao. Ang Milgram experiment ay isang paalala na dapat nating maging maingat sa pagsunod sa awtoridad ng walang taros. Dapat nating matutong magtanong at mag-isip para sa ating sarili, lalo na kung ang ating mga aksyon ay maaring makasakit sa iba. Outro, ang madilim na bahagi ng agam. Ang agam ay isang makapangyarihang kasangkapan. Maari itong gamitin upang mapabuti ang buhay ng tao, ngunit maari rin itong gamitin para sa kasamaan. Ang mga eksperimentong tinalakay natin ay nagsisilbing paalala na ang pag-unlad ng agam ay dapat laging sinamahan ng etika at respeto sa karapatang pantao. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga eksperimentong ito? I-share ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba.
At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming video tungkol sa madilim at misteryosong bahagi ng kasaysayan. Ang agam ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagbabago ng mundo. Ngunit kapag ginamit ito ng walang konsiderasyon sa etika, maari itong maging mapanganib. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga eksperimentong ito? Ay comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming kaalaman tungkol sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng agham.